Oro, kasama ang mismong mayor ng munisipalidad. Nagsimula ang kulto noong may isang 17 na taong gulang na bata na ginroom para maging susunod na di umanong tagapagligtas. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Nababahala ang mga senador dahil sa ibinunyag ni Risa Hontiveros sa kanyang plenary speech. Ito ang patungkol sa umano'y kulto na nang-aabuso at umano'y mayroon pang mga anomalya na ginagawa. Ito ang Socorro Bayanihan Incorporated na pinamumunuan nitong nasa picture na nasa ating screen na tinatawag nilang si Senyor Aguila. Siya umano ang namumuno sa grupo at ang grupo na ito umano ay may mga aligasyon na may mga armas base sa kanyang testigo at nagmumulis siya umano sa mga kabataan. Gaano ito katotoo, mga kababayan? Ngunit bago pa natin alamin ang katotohanan sa Socorro Bayanihan Incorporated, alamin muna natin itong allegation ni Senator Risa Hontiveros. Mr. President, I rise on a point of personal and collective privilege. Mr. President, I rise not just as the chairperson of the Senate Committee on Women, not just as a long-standing advocate for children, but also as a mother. I'm of the belief that all children are our children. Mayroon tayong responsibilidad na protektahan ang lahat ng bata. At kung may kahit isang bata na nasa panganib o inaabuso, tungkulin natin na sila ay saklolohan. Dear colleagues, a community of children in Socorro, Surigao del Norte is crying for help. These children are our children. Ang pinag-uusapan nating mga bata ay higit sa 1,000 kabataan na nasa kamay ng isang mapanlinlang, malupit at mapang-abusong kulto. Mr. President, nakakahindik po ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. And it is a matter of grave urgency that I'm afraid could not be postponed. This is a harrowing story of rape, sexual violence, child abuse, forced marriage, perpetrated on minors by a cult in the municipality of Socorro, Surigao del Norte. Napakaganda po ng munisipyo ng Socorro, kilala para sa Sohoton Cave at lagoons, at katabi lang din ng sikat na isla ng Siargao. Pero sa likod ng likas na ganda ng munisipyong ito ay may kakilakilabot na sikreto. Matagal na ang People's Organization na ang pangalan ay Socorro Bayanihan Services. Kilala ito dati sa pagiging civic organization na nagsusulong ng bayanihan sa munisipyo ng Socorro. Ngunit noong 2017, nag-iba ang hugis at anyo ng organisasyong ito. Ayon sa mga taga-Socorro, kasama ang mismong mayor ng munisipalidad, nagsimula ang kulto. Naku, mga kababayan po natin, kasama pa mismo yung mayor. Naku, may naalala kong artista sa medyo malaki yung tiyan na ito na nakatayo sa ating screen, mga kababayan po natin. Maamo nga naman ang mukha. So, malabong paniwalaan, itong sinasabi ni Senator Risa Hontiveros. Pagtitingnan na natin yung mukha. So, ano kaya ang totoong pagkatao nito, ni Senyor Aguila, mga kababayan po natin. Noong may isang 17 na taong gulang na bata na ginroom para maging susunod na di umanong tagapagligtas. Kinumpinse ng leader ng organisasyon na itong si J. Renz Kilario na ang gawing leader ng Socorro Bayanihan Services dahil nga siya ang susunod na Mesiyas. Siya daw ang bagong Jesus. Siya daw ang magliligtas sa kanila. Siya ay binigyan ng script, tinuruan paano tumindig at magsalita na may tikas ng isang Mamerto Galanida na 3-term mayor ng Socorro at 3-term na bukal. Pagkatapos ay idineklara ni J. Renz sa komunidad na siya daw ang reincarnation ni Senyor Santo Niño. Ito ang kabanganakan ni Senyor Aguila. Noong Pebrero 2019, niyanig ang Surigao del Norte ng isang lindol. Nakakita ng oportunidad si Senyor at ang kanyang mga handlers. Sinabihan niya ang mga tao na sumama sa kanya sa bundok na ang tawag ay Kapihan
dahil iyon daw ang langit. At ang hindi sumama sa kanya ay masusunog sa impyerno. As a result of these statements, there was a mass exodus to the mountain by the thousands of members of the organization, now having all the indicators of a religious cult. At hindi lang po ito mga ordinaryong tao na di nakapag-aral. The LGU recorded mass resignations of DepEd teachers and government employees. More than 100 elementary and secondary teachers from Socorro East and West districts who were SBI members went on a wall. 13 regular employees and 41 job order workers from the municipal local government unit of Socorro have resigned. Enrollments at the Socorro. Ang lakas talaga pala ng pang-encourage at charisma nitong Senior Aguila, mga kababayan po natin. Dahil imagine mo, mga guro at mga empleyado mismo ng munisipyo ay nahikayat niya na sumama sa kanya sa bundok. I think, mga kababayan po natin, konting background lang po tayo mula kay Congressman Robert Barbers, mga kababayan po natin, na ang sinasabi niya, nagsimula umano ito nung nagkaroon niya ng earthquake noong 2019. Doon na sila nagsiakyatan, mga kababayan po natin, dahil ang kanyang sinasabi, ika nga ay siya umano yung bagong Mesiya at ang hindi susunod sa kanya ay may masamang mangyari. So, iba ang kanyang paraan, mga kababayan po natin, at nakakabilib kung paano niya napasunod itong mga ordinaryong tao at mga professional na tao sa kanyang paniniwala. So, nakakabilib. Bata pa ito, I think it's 23 years old pa lang itong sinasabing si Senior Aguila, mga kababayan po natin. East and West districts had an alarming decrease of 847 learners who are members of the Socorro Bayanihan Services Inc., both in the elementary and secondary levels. Ayon sa isang nakapanayam ng aking staff na dating elementary school teacher, sabi daw ni Senyor Aguila, wala daw government employee ang pupunta sa langit. Kung may mga utang daw kami, huwag daw kami mag-alala dahil buburahin daw ni Senyor Aguila ang aming mga utang. Hawak ko po, Mr. President, ang salaysay nitong dating DepEd teacher na ito. The mountain allowed the cult to continue its activities without scrutiny. And this is where the harrowing tales of child abuse come in. I would like you to listen to this video of one alias Jane. Ako tuod si tawganakan ko sa ngalan na si Jane, 15 years old, sa ka minor. Ang akong ambisyon nga unta na may mahitabo sa akong kaugmaon nga mahuman ko sa pag-eskwela, makatabang ko sa kapobrehon sa mga ginikanan, ug unta na mahimo kong army sa uguya kaming sa kaskapihan nga didto ko gininjo sa akong kabatanon, gininjo ko ni Jeren Skilario nga among gituohan na siya among Ginoo. Ug amo pong ug ako pud usa ka minor nga gihanjo ni Jeren Skilario nga makig sex nga murag feel na ako nga murag girip ko kay sa ijang ka legal age na unja ako minor pa na ija kong gihanjo sa akong kabata na unta na ag ang hunahuna pa na pas pag-eskwela nga dili pa ko maminjo nga makaman pa ko sa eskwela na ako nga dili unta na ko ingon ani uya kaming sa kaskapihan nga agaw usab ko dahong ginikanan giminjog lain bisag na arag ang tatay ang kasakit para nako nga giminjo si jaglain ang nanay sa usab pud ka pamilyado nga unta na sawa kaming sa kaskapihan bisag pobre rami malipay ko nga buo mi ang panawagan na unta injuming tabangan nga dili na ko may balik sa akong ginikanan kay gusto ko sa akong tatay kay aron ako'y kaugmaon ug ang panawagan pud nga ag mga minor nga parinaho nato as kapihan unta injung tabangan kay aron makahuman silang pag-eskwela ug parinaho nga na-scam parinaho nga minor parinaho na unta na dili sila mahibalik sa ilang ginikanan kay lagi lisod didto ug minjuon ra permi. Ito naman po si Elias Chloe. Pilit pinakasal at kinulong pa sa kwarto para pilitin makipagtalik. Si tawganakan ko sa ngalan. Ako tuod si Chloe, 15 years old. O gusto ko ka-member sa Bayanihan Services Incorporated. Karon gitawag ng Omega de Salonera.
ninawag ko atong June 2022 tungod kay usa ko sa minor nga gipugos og Benjo ni Senior Aguila nga among gituohan og Ginoo. Sa akong pagkabata, 13 years old, giparisan kog 21 years old nga wala sa akong kabubuton. Pagka Benjo na ako, ninghanjo ko sa ginikanan nga ipabuwag ko kay dili ko ganahan pa maminjo kay gusto ko eskwela. Pero iingog ang nanay nga kani ang kinahanglan gud ta mo sunod kay mamay sugo sa atong Ginoo. Uwi na ko nila ay makapabuwag kung maura ang kamatajon. Mo tong nagpahila ko kasubot sa gibati nga ingon anak di gud dapat ag ilang pagtuo sa Ginoo nga bisag ako mag-ingon ani dapat gud sila nga matuo kay Ginoo lagi kuno. Mo tong panahon nga gibutang ko sa bahay nilang Jerens o namutana si Just Lucky nga nakuha na ba kuno ko or nakig-6 na ba kuno nag Lucky unya ni nga mag-Lucky nga waya pa kuno. Utong giingnan si Jang nga naman waya pa man ninyo kuha nga mga gagmay naman ang inyong asawa. Usa pa authorized na ninyo na rapon kay inyo na mga asawa. Dahil panahon nga gilakan Miss Marto ay gusto gadyo nila nga kuhaon na maka-6 na Lucky. Unja dito nga time hila ko unja kaingan ko ma-rape ko adto pero madjugani kay Lucky. Aning ko ana nga inhila ko si Jan utana si Jag unsa ko ni Jan sa nganong way dili ko na kumusugot kung giingnan nga dili pa ko gusto maminjo ikaw may gusto nang mawa kay gaw gadyo gusto makahuman ko eskwela. Sa akong mga ginikanan nga napadinha unta mo lugsong na mo kay di ko gusto nga magihan sang manghod ag nagihan ako. Gusto ko nga makahuman sila sa eskwela, gusto ko nga na sila grado. Gusto ko nga mag-uban ta pero dili diya. Gusto ko nga muari na mo na dili kaya na tadiya mag-uban. May kaong paon din na. This cult is armed and dangerous. Ayon sa isa pang menor de edad na itatago natin sa pangalang Renz, nakita niya mismo ang mga armas ng kultong ito. At nakita din niya ang sinasakong armas noong eleksyon. Ako tawag si Chloe. So big time pala talaga ito ng mga kababayan po natin kasi kung marami silang armas na nakatago eh posibleng sangkot din ito sa kung ano mga masamang gawain po mga kababayan po natin. So ang tanong ngayon, paano siya talaga mabisto? Paano talaga mahulihan ng aktwal at paano mapatutuhanan itong mga sinasabi ng mga kabataan, mga kababayan po natin? Ako si Renz Amando, 12 anyos ang pangidaron. Yung takas gusto kiyan sa nakustos paksol inagi na nagkita ko dito sundang mga armas dito ko bayan ako nagkita ko dito ito pag eleksyon gusto ko masako ang armas sunod namindag ang tatay dito may sa kapihan adto kay di mas ganas na niya minsan ang tatay kay mabungkag man ang pamilya. Hindi, malasang ipatulpo to. Di man sila masugot ang kanon. Ang Diyos tatay. Hindi. Yung kuha man sila, si Jerry Minakuan. Bindok ka daw. So mga amiga na kaya nila makalayas dito sa among giagihan sa una na kalisod dito. Paano po sila nagkakapera? Kinukolekta ng organisasyon ang halos o mahigit na 50% ng mga natatanggap na 4Ps at senior citizen pension ng mga miyembro. Noong panahon ng pandemya at noong hinampas ang Surigao ng Bagyong Odette, naglabas ang gobyerno ng social assistance para sa mga residente. Kinolekta ng organisasyon ang 40% to 60% ng natanggap ng bawat isa ng kanilang kasapi. Ang mga natatanggap na tupad o AIX, ang pera ng taong bayan, napupunta sa isang kulto. Wow, ang daming collection. Ibig sabihin mga kababayan po natin, kung 40% kahit sabihin natin 4,000 bawat isa, so may halos 1,800 sila mga kababayan po natin. Eh kung may 100, 200 siyang membro, plus may mga senior pa. Ang ganda pala ng negosyo ni Senior Aguila. Big time. Pero mayroon din po kaming nakalap na impormasyon na ang totoo at mas malaking source of funding ng kulto na ito ay droga. In fact po, kung tama ang sources, ang motibasyon kung bakit tinayo ang kulto na ito ay para maging human shield dahil nailagay sa narco list ang pasimuno ng organisasyon na ito na si Karen Sanico,
at ang kanyang dating business partner na yumaong Municipal Circuit Court Judge na pinaslang di umano dahil sa kanyang pagkasangkot sa droga noong 2019. Si Mamerto Galanida ay naihamig di umano nila Sanico at naging bahagi din ng masterminds ng grupo. In July of this year, Mr. President, may 8 bata po na nakatakas na sa kulto at nasa kanlungan ng LGU at DSWD. Ngunit makapangyarihan po ang kulto. And this, Mr. President, is the urgency of the issue I am talking about. Gamit ang kanilang pera at impluensya, kinakasangkapan po nila ang mga magulang ng mga batang tumakas na miyembro pa nila at nagsasampa po sila ng habeas corpus ng mga kaso para maibalik ang mga bata sa kulto. Nagtagumpay na sila sa isang bata at itutuloy po nila isa-isa hanggang makuha po nila lahat. Ang mga bata na po mismo ang nagmamakaawa na huwag na silang ibalik sa kulto. Bakit nga naman nilang gugustuhin bumalik sa isang komunidad, sa isang leader na nanloloko, nanggagahasa at nananakit? Mr. President, this cult is not a cult in the shadows of Surigao. Sila po ay nagtatanim ng impluensya nila sa Manila at sa iba pang bahagi ng bansa. Ang kanilang binuong performing group, ang Omega de Salonera, ay nanalo pa sa isang international festival sa Korea. Dahilan kung bakit pinarangalan sila dito sa Pilipinas. Si Senyor Aguila mismo, ang rapist ng mga bata, ang facilitator ng child marriage, ay nakatapak pa sa ating Senado at nagpapicture pa sa atin na mga senador. Alam ko, hindi natin ito alam, mga colleagues, dahil lagi naman may nagpapapicture sa atin. Mr. President, this situation is so urgent na agad pong lumipad ang aming team sa Socorro to understand and vet the issue. And what we have learned is dire and despicable. We need to save those children. It is our duty, not just as senators, but also as parents, as human beings, to save children in most need of our help. We managed to raise the age of sexual consent. We passed the law penalizing child marriage. We strengthened protections against child trafficking. Now, real children are in... Yun nga, mga kababayan po natin, nakakabahala itong naibunyag ni Senator Risa Hontiveros kung saan ay mukhang malaking grupo at sindikato nga itong umano'y nabanggit niya na si Senyor Aguila, mga kababayan po natin, at mukhang malaki nga ang connection. So sa ilang mga interview ng media na nakita natin, mga kababayan, ay mukhang malinis na itong kapihan dahil pinakita nga doon na walang mga armas at umano'y mga laboratorio. At kung i-interviewin ang ilang mga nakatira doon, aba, napakabulaklak ang kanilang mga salitang binibitawan at lahat ay ina-appress nga at ipinagmamalaki itong kanilang pinuno na umano'y si Senyor Aguila. So ano nga ba ang katotohanan, mga kababayan po natin? Malalaman po natin yan sa susunod na mga araw dahil ipapatawag nga sa committee ni Senator Bato de la Rosa itong mga miyembro ng umano'y Socorro Bayanihan Incorporated at ilang pangalan na ibinanggit ni Senator Risa Hontiveros. Yan ang ating abangan, mga kababayan.